Si Dylan po at si Beth ay magkapatid sa ina at hindi sila magkasama nung sila ay lumalaki. Pero Beth, si Dylan ay ate mo. Ate Mas ko po. matanda siya sa'yo. Mas matanda po siya. Okay. Beth, bakit hindi kayo close ng ate mo? Kasi hindi po kami magkasamang lumaki. Magkahiwalay po kami. Okay. Hindi, pero alam mong meron siyang asawa. Alam mo, Alam ko nakasal po. sila. Okay. Alam ko po. So yung sinasabi mong insidenteng nakita mo siya, saan yun? Sa may tricycle po. Anong ginagawa ko sa tricycle? Ikaw na, the best ka! Okay. Mata mo na baka na makapawalan. Sandali lang. Bakit, Beth, ang tanong ko, bakit hindi siya ang diretso mong kinausap? Kasi hindi po kami magkabati eh. Hindi kayo magkabati. Hindi po kami Bakit? magkabati. Kasi ang sama ng loob ko sa kanya talaga eh. Pagkala ng anak ko, pinapakialaman. Lahat ng kilos ko, Ay, pinapakialaman. natural! Beth, ano ba ang pinakialaman ng ate mo sa'yo? Na Lahat ng ikinagalit kilos ko, mo? binabantayan siyang. Siguro, nagmamalasakit lang ang ate mo dahil napag-alaman niya na sinasaktan mo ang anak mo, kaya kanya pinagsabihan. Pagpapasukin niya sa school, pag matagal umuwi, papaluin agad. Ilang taon ang batang sinasaktan? 7 po. Na late lang ng pag-uwi, kailangan mong paluin? So yung sinasabi ng ate mo, pagmamalasakit yun bilang gabay sa iyo kasi hindi mo alam na ang bata hindi dapat sinasaktan. Lumang estilo na yung pinapalot, binubugbog ang mga bata na parte ng pagdidisiplina. Hindi na ngayon ganon. Matindi na ang sinasabi ng batas, di ba? So ngayon, gumanti ka. Kumanti pa ako sa kanya. Nakita mo ba talaga siya? Nakita ko po talaga. Sinong kasama? Ay, hindi mo Lalaki pinagtsaran. niya. Sinong kasama? Bakit di mo dinala yung sinasabi mong kalikan ko? Na wala ka mapatunayan. Tunayan. Bakit, Dailin? Ako nakakita, bakit? Oh, talaga makapal. Sos, manahimik ka dyan. Abay, kanina pa natin naririnig na talagang sinasabi ni Dylan na wala siyang lalaki. Pero may mga pagsasabi daw na may ibang lalaki talaga si Dylan sa buhay niya. Ano naman kaya ang alam nitong isang ito? Narito po si Marites Olea. Pasok! Sandali lang! Sandali! Sinungaling ka. Diyan, palabasin mo na ako para matigil na yung mga bunganga niyan. Mga chismosa. Mga Marites! Kilala mo ba si Dylan? Paano mo siya nakilala? Doon, magkapit-bahay kami. Bakit mo nasabing may lalaki siya? Paano nag-aabang ako sa mister ko? Oh, bakit Oh, hindi talaga mo naman. ka? Dapat di ka huminto. Bakit ako yun to? Pakalam ko sa'yo. Andun ka sa kanto. Anong oras? Ewan ko sa'yo. Anong oras mo siya nakita? Ano, alas 11 ako nag-abang sa mister ko. Bakit, Beth, hindi mo kinausap si Dylan? Kung magkakilala kayo, magkapit-bahay kayo, bilang babae sa babae, ikaw din, Beth. Pati mo siya pinagsabihan, ate, wag ka Wala naman... na akong pakialam sa kanya kasi pakailamera siya eh. Palamukha mo. Baliw kasi yan eh. Dapat ipasay kaya tres na Baliw yan ako, eh. mas lalo kang baliw. Oo, Beth, hindi tayo magkakaintindihan. Kayo ay magkadugo. Wala akong pakialam sa kanya. Kaya magkadugo kami. Hindi ko siya patatawarin sa ginawa niya sa akin. Kapalamukha mo. Bakit nga kailangan umabot sa ganon? Marami yan sa kasalanan sa akin. Isa-isahin natin lahat niyang sama ng loob mo na yan. Yang lahat ng sinasabi mong galit na yan para magkaintindihan na kayo ng kapatid mo. Ano yon? Isa-isahin natin. Una, Una, yung pagkikialam niya doon sa anak ko, pinapalo ko. Kikialam siya. okay. Pangalawa, ano ba? Tapos sabi niya, lagi daw akong nagpagkismisan. Wala daw akong pakialam sa anak ko. Siya nga walang pakialam. Pakialaman niya ako, sabi ko. Ano pa? Yung buhay ko, dami daw akong lalaki. Yung kapalamukha mo. Ikaw mas lalong maraming lalaki. May napatunayan ka, Day. May napatunayan ka. Ang mahirap dito, doktora, ay talagang base sa kwento ng magkapatid na ito. Hindi nga silang lumaki
ng magkasama. So parang nakikita natin, stranger sila sa isa't isa. Parang estranghero. Walang pagmamahal, walang malasakit. Kung meron man, parang kasi alam lang nila magkapatid sila. Pero hindi totoo yung pagmamahal nila sa isa't isa. Parang ganon. Tama po ba ako? Siguro dapat nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bonding time sila muna magkapatid. Ito sigurong si Dailin masyadong secured sa kanyang sarili at meron itong nakitang kapatid, kampante siya na gagawin niya yung lahat yung parang role ng isang ate. Oo, pero yung bunso, ayaw niya na merong biglang lilitaw na taong lumalabas na parang nakikialam sa kanya. Oo. So nagsimula yan dun sa pakikialam dun sa bata. Dahil nga sabi ni Beth, yung sa kanya naman, palo, sa puwet lang. Ano ba bang epekto sa bata kapag pinapalo sa puwet? Pag pinalo sa puwet, huwag niyo sasabihin na hindi niyo pa rin, hindi ko sinaktan. Pinalo niyo pa rin yun eh. Pag palaging pinapalo, alam niyo lalo na sa puwet, nakaka-apekto yan sa pag-iisip ng bata. Hindi lamang yung kung paano nai-impluwensyahan na, nagagalit ba sa akin ng magulang ko na hindi naman niya in-explain. Pangalawa, pag palaging pinapalong ganon, ang feeling nila, binababa niyo ang mga bata. Ano ang imahe na nakikita niya sa kanyang sarili? Ano yung posibilidad na pagdating ng 10 years old, nung 7 years old mong anak, magsisinungaling yan. Para sa ganon, ang iisipin niya, puro tama na lang yung dapat madinig ng nanay ko. Napakahirap nun. Marami pang pwedeng kaakibat na mga gagawin nitong batang to. Ito ay pamamaraan para mag-umpisang mag-rebelde ang isang bata at nakakatakot yun. Kasi nga ang mga bata ngayon talagang kailangan ipapaliwanag lang kung ano yung maling nagawa nila. At pagkatapos ipaliwanag, kung papaluin man, sasabihin nyo kung bakit nyo siya pinalo dahil sa may ginawa siya. Pero kung na-late lang sa pag-uwi, responsibilidad nating mga ina ang antayin at unawain ang ating mga 7 years anak. old lang yan. Pati yun ang ating sakripisyo sa pagiging ina. Ay, naku mga kasawsawan, pakinggan nga natin naman ang inyong mga opinyon. Oh, mga kapatid, nako, this morning, mga The Sisters ang nag-aaway. Aba, kaninong kwento ba ang pinaniniwalaan nyo? Doon sa atin ang nagsasabing, wala akong ibang boylet. O doon sa kapatid na sinasabing, hindi, nakita kita sa tricycle. Hay, boto hands tayo. Taas ang mga placards, go. Siya parang malinaw sa mga sawsawero at sawsawera na ang mga detalye nga kung kailan daw at kung ano ang naaktuang nakita sa tricycle ay medyo malabo sa kanilang paliwanag. Eto't puti ang nakikita nating nakataas na boto. Abay, nakakagulat dahil sabi naman itong taong ito, ang tunay na nanlalalaki ay si Beth daw. Paano mo naman nasabi yan, Aling Rosario Gabatbat? Pasok! Sandali lang! Beth! Naninira ka ng pamilya! Sino nga ba ang sinasabing lalaki na yon? Ni Beth, malalaman natin po yan mula kay Aling Rosario dito lang sa... Si Dailin sa Beth, talagang lagi po sila nag-aanuhan niya, nag-away dahil lang nga po sa bata. Dahil ito, naawa sa pamangkin niya na palagi niya po binubugbaw, lagi na kaya lang, hindi ang pinapatuon na ni Dailin dahil nga siya mas nakakatanda, dapat nga sensya niya na lang, kaya lang itong Beth, masyado rin mataray siya. Diretsa ang tanong, Rex. May kinakasama ka? Meron, ma'am. Meron. Meron po. Meron kayong anak. Meron po, ma'am. Bakit hindi mo sinabi kay Beth ang katotohanan? Nagiinom namin, ma'am. Hindi naman siya nagtanong sa akin, Facebook sausawa na mga kapatid. Ingkong Suarez. Hello po, Chang Ami. Bago po ang lahat, gusto ko pong sabihing isa ako sa mga tagahanga mo. Sobrang ganda mo pa rin, kaya naman tanggal ang homesickness ko kapag ka napapanood ko ang F2F. Ang lagi kong comment sa'yo ay wow! Sana makarating din kayo dito sa Saudi. Pag talikuran, harapin mo